Hi guys! Welcome to my vlog! So yan, ang topic naman natin ngayon is ang pagtaas ng sahod dito sa Poland. No? So masaya ang lahat kasi pagtaas ng sahod ang pag-uusapan natin. Oh, so ngayon guys, bali ang ano natin, ang rate natin ngayon dito sa Poland is 28.10, which is gross pa lang yan. Wala pa siyang deduction. Kung siguro madeduct ka niyan is nasa 20 to 21 zloty per hour. Depende. So, siyempre matatapos na naman ang taon at magja-January na naman. Supposedly, every January is nagtataas ang sahod dito sa Poland. So, magkano nga ba ang magiging sahod next year? Kasi ito guys, ang magiging sahod next year is 30.50 zloty per hour. So, baka gross pay pa lang yan, pero baka mga neto niyan, net pay niyan is nasa 22 to 23 zloty per hour. Pero, guys, depende pa rin yan sa agency kung susunod sila. Depende yan. So, ang tanong kasi ng isang kababayan natin is, tumataas daw ba ang sahod dito sa Poland? Yes po, tumataas po ang sahod dito sa Poland. Actually, twice a year po ang increase ng sahod dito sa Poland. Kaya, ang sabi nga po ng iba is mababa ang sahod dito sa Poland, pero hindi po, depende pa rin po yan sa papasukan yung factory at agency dito sa Poland. Kasi marami po tayong kababayan na nangangapit bahay dito galing Hungary, Slovakia, Croatia, iba't ibang parte pa ng Europe na mababa ang sahod. Kasi ang sabi nila mas mataas nga daw ang sahod dito sa Poland. Kaya pumupunta sila dito. So, kung kayo guys, nagsasabi ng iba na mababa ang sahod dito sa Poland, kayo mismo yung umalam. Kasi para sa akin, okay naman ang pasahod dito sa Poland. Unlike sa ibang part ng Europe. Kasi gaya nga ng Hungary, sinasabi nila sa akin, mga kababayan natin doon na maliit nga lang doon ang sahod nila, kaya gusto nilang pumunta dito. So malayo naman silang pumunta dito as long na may mga legal paper sila na kapag bumiyahe sila papunta dito sa Poland. Kasi syempre, baka ma-check sila. Mahirap din naman yung ganun. So dito guys, ang kalakaran dito sa Poland is kapag nai-increase ang sahod, depende yan sa agency kung ibigay nila sa'yo o susunod sila. Depende yan. Kasi nga, may mga agency na hindi masyadong sumusunod sa year rate ng sahod dito sa Poland. Kasi, syempre, may mga deduction sila. Like accommodation at saka transportation. Iba-iba po kasi ang sistema dito ng agency. Kaya, kung kayo guys dito, makakarating kayo dito at makakapagtrabaho, malalaman nyo yung sistema dito sa Poland, which is okay naman. Kasi dito guys, malaya kayong makahanap ng ibang trabaho, which is kung mababa man yung papasukan nyo ng trabaho, mababa ang pasahod, pwede kayong lumipat sa iba as long na legal pa yung visa nyo. At gaya nga ng sinasabi ko sa inyo, magbigay kayo ng enough time para sa pagpaprocess ng TRC nyo. Huwag yung sagadin yung visa nyo kapag lilipat kayo. At kung pinaprocess man yung TRC nyo sa agency yung dinatnan nyo, ang suggest ko is wag muna kayong umalis, mag-TRC muna kayo kasi napaka-importante dito ng TRC. Lalo na ngayon is mahigpit na nga ang Poland, hindi na inaalaw ang expired visa. At saka hindi na rin halos tumatanggap yung ibang agency ng expired visa. So, wag basta lipat, madaling lumipat kung gugustuhin, pero dapat isipin nyo rin yung mga ganung bagay. Kasi sa ngayon, ang mga offer ng mga agency sa mga trabahong available ngayon is usually nasa 21, 22, madalang yung 20. Depende kasi yan sa agency. So, kung mga ganong sahuran, okay naman na kasi mababa lang naman ang binabayaran din sa accommodation. Walang problema. Minsan nga, libre pa yung iba.
Kasi dito naman sa Poland before is mababa talaga ang sahod, pero dati po 'yun kasi nga every year tumataas kaya lumalaki din ang sahod. Tsaka dito ang sistema kapag kunwari may hiring ngayon sa isang agency, within this day or kinabukasan is hindi na available yung trabaho na yun. Gano'n kabilis ang employment dito sa Poland. Kaya wag po kayong mag-worry na mawalan kayo ng trabaho dito sa Poland. Napakarami pong trabaho dito. So, kaya ang sinasuggest ko sa inyo is mag-process muna kayo ng TRC. Yun muna yung priority nyo kasi the best talaga yung opportunity